Ang ating ginagawang pagbubulgar o paglalantad ukol sa pagtalikod ng ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo at kung papaano ito naging Iglesia ni Manalo. Nakakarating ito sa paanan ng mga Manalo. Itong aking ginagawa. Kaya noong nabubuhay si Ginoong Peran G. Manalo, gumawa siya ng mga pamamaraan para wag mawala sa kanya ang simpatya ng mga kaanib. Lumikha siya o nagsaayos ng 10 utos. Ang papansinin po natin, yung ika-10 utos. Ang nakalagay po roon, huwag lalaban sa pamamahala. Ito pong ginawa niyang ito ay kokontra o lalaban sa Galacia Kapitulo 1, talatang 8. Pansinin po natin kung anong nakalagay rito. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Batay po dito sa Galacia Kapitulo 1, talatang 8, kahimat kami, o apostol man, anghel man na mula sa langit, magturo ng iba sa itinuro po ng mga apostol, dapat po siyang itakwil. Bakit kailangan siyang itakwil? Kapag ka nagturo siya ng iba. Bakit? Ano bang katwiran ng tunay na ministro? 1:9, Galacia. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Batay po dito sa pahayag ni Apostol Pablo, kung anong sinabi niya nung una, nananatili po yun hanggang ngayon. Ibig sabihin, wala pong pagbabago. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi niya kinokontra kung ano yung pahayag niya noong una. Nananatili po yun hanggang ngayon. Kapag ka nagbago ka ng deklarasyon, kapag ka napatunayan na binago mo ang iyong aral o doktrina, dapat ka pong itakwil. Kaya po yung sinabi ni Manalo doon sa ika-10 utos, huwag lalaban sa pamamahala, yun po'y lalabags. O kokontra sa Galacia 1:8-9. Bakit nagawa ni Manalo yon? Sa dahilang napapansin po niya na meron pong nagbubulgar, nagpapahayag kung papaano gumawa ng administrative rule si Manalo. Natutuklasan niya ng unti-unti. Ngayon, para wag lumaban sa kanya yung mga kaanib niya, gumawa po siya. Pero meron po siyang ginamit na talata. Pansinin po natin yung ikalawang Timoteo Kapitulo 3, talatang 8, kung ano po ang nakalagay roon. At kung paanong si James at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito ay nagsilaban sa katotohanan. Ang mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Dito po si Moises, kinalaban po siya. Pero hindi po yung si Moises o yung personal ni Moises ang kinalaban ni James at Jambres, kundi po yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? Batay po sa 17:17, yun ang mga aral po ng Diyos. Yun ang hindi dapat kalabanin. Kapag kinalaban mo po yung katotohanan, sino po ang dinidiyos mo? 8:44, Magandang Balita, Biblia, aklat po ng 1. Panood nyo sa TV screen. Ang diablo ang inyong ama, at kung anong gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan,
kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya ang dapat ituro, ang dapat inilagay sa ika-10 utos, huwag lumaban sa katotohanan. Ang nangyari, hindi po ganun eh. Kaya may motibo po si Manalo na para huwag lumaban sa kanyang mga kanib. Dahil yung mga kanib niya, kapag ka natuklasan nila na ang sinusunod nila ay administrative rules, tiyak na siya ay itatakwil. Bakit? Nandadaya po. Ang dapat po na ituro, ipahayag, ikalat ay ang God rules, hindi po yung administrative rules. Kaya po, ganyan natatakot si Ginoong Manalo nung siya'y nabubuhay. Kaya nagawa po niya o gumawa siya ng ika-10 utos. Kaya yung ika-10 utos, yun ang lagi nating papansinin. Kaya mali po yun. Sino man po, batay sa pagtuturo ni Apostol Pablo, basta't nagturo siya ng iba sa itinuro ng mga apostol, dapat siyang itakwil. Ngayon, si Manalo ang dapat itakwil dahil nagturo siya ng administrative rules. Administrative rules mula sa mga aral ng demonyo.